performance reef tank. Ayan guys, pintasan, medyo madumi talaga tank ko, tamad ako maglinis. DIY skimmer, medyo nagwe-wet skimming siya, mabilis siyang mapuno. So lakihan natin yung outlet. Yung outlet kasi niya ano siya, galing sa turbo. Papalitan natin din ang DIY na tube. Okay guys, nakikita ko sa inyo yung pagpapalit, paano ko siya i-upgrade. Okay guys, nalinis na natin. Pakita ko na sa inyo paano siya buuin. Pero bago ko siya buuin, paliwa, ito kasi yung papalitan natin. Ito yung papalitan natin nito. Ginawa ko mas malaki siya para mas makalabas ng maayos yung tubig. So yung assembly nito, ano ko na lang sa inyo. Ano lang to guys, yung peanut butter na Skippy. Alam nyo yan? Ito yun, oh. Ganito yun. Ito lang yan. So para gusto nagtatanong kung ano yung ginamit kong garapon, yan yan. Tapos i-cut nyo lang dito guys sa pinaka pitan niya. Ito na yan. Yan na yan. Tapos ito namang nasa upper portion niya, ito yung 2 liter coke lang to. Okay? Para mas hindi na kayo maguluhan kung ano yung ginamit ko. Pero super effective to yung skimmer na to guys. Matagal ko na itong gamit. Almost a year na rin siya. Ito ipapalitan natin. So tanggalin na natin. Madali lang naman yan. Nakadikit lang. Ayan guys, natanggal ko na yung plastic glue na nakalagay. Gagawin lang, luluwagan lang natin itong butas para magkasya to at nang maikabit na yung ating ipapalit na tube. Saglit lang, lakihan lang natin. Okay guys, nabutas na natin. Nabutas na natin siya ng mas malaki. Naputol ko na rin yung pinaka dulo nito para try na natin kabit. Ayan. Yan. Okay. Hindi naman guys nito kailangan masyadong mahigpit or perfect kasi kahit magkaroon naman ng leak yan, okay lang. Kasi nakalubog din naman sa tubig yan eh. Pero lalagyan pa rin natin yan ng glue dyan kahit pa paano. Okay. Mamaya pag natapos. So ito na yun. Ito na yung ating. So yan na yung maging outlet. Ito pala, ito yung lakasan niya. Ganito siya. Para makontrol mo yung flow ng tubig. So ang tanong paano siya ginawa, ito yung kalahati niyan. Nilagari ko lang ng pa-slide tapos sinip ko na lang at hinit, sabay na rin hinit para mag-fit dito sa butas. So ano siya, pag in-open mo, kung nakikita nyo, open siya. Habang pinipihit mo yan, kung nagko-close siya, so medyo mag-fit din siya dapat para hindi siya matulak ng tubig. Okay. Okay guys, may control na rin siya. Okay. Tapos
Itong motor, medyo ginamit kong motor dyan, makikita nyo kaya? Hindi kita eh. Ano lang naman, mahina lang naman to. Reson lang to. Reson na, ano nga ba yung nakalagay dito? Parang 700 liter per hour. Mahina lang siya. Pero super effective yung motor na to. So, assemble din na rin natin. Dinis-assemble ko lahat kasi para sabay linis na rin. Medyo mahirap maglinis kasi. Okay. Okay guys. Ito na yan. So, pag nabilin siya, may kasama na siyang ganito. So, ito na rin yung magiging lock natin para sa dito sa ating skimmer. So, kunin nyo yung doble, yung butas. Hindi ko lang sinenter para dun sa motor. Okay? Ganito lang siya guys. So, magagaling mag-DIY, magagaya nyo na to. Doble nyo na rin tong pangalawang garapan niya. Lagay na rin natin to. Lock. So, lahat yung DIY natin, pwedeng i-disassemble at i-assemble. Wala ako ng basahan para mas mabilis ko siyang makikita. Medyo madalas guys. Kita natin na maganda. Ayan. Medyo nahigpit na. Okay. Higpit na siya. Balance naman lahat. Kabit natin to. Maliit na gapon. Ang purpose naman ito guys, para pagbuga niya ng tubig na may kasamang hangin, hindi siya dumiretso sa ibabaw nito. Siya yung magiging pinaka-stopper. Kaya may mga butas siya para dyan naman lalabas yung mga bubbles niya. Para hindi direktang sumipa pataas yung tubig natin. Yan ang purpose niyan. Kung nagtatanong kung ano na, bakit ganun. Kaya magwag pa. Okay. Siguro pwede na yan. Kalitan natin. Hindi naman kailangan sobrang mga mahihigit dyan. Guys. Nabuo lang. Pwede na. Okay, fit. Ito na guys. Buo na. Sakto na. Okay, medyo deep. Okay. Ito pala yung paa niya. Ano nga ba ito? Okay. Ito naman guys yung pinakamagiging venturi niya. Yung butas niya. Maliit lang para humigop ng hangin. Yun, doon natin lalagay yung inlet ng hangin. Mamaya. So, ito na guys. Ito naman, sa nagtatanong, yung pinakang nagagawin natin cup. Ito yung CDO burger lang to guys.
CDO burger. Kung saan ko lang nakuha. Ito yan, oh. Ulam burger pala. Ulam burger. CDO ulam burger. Ayan pa yung takip niya. Ito naman, sa gravy lang yan. Pinikit para hindi lang mag-overflow. Lagyan nyo lang na konting butas para may singawan. Ito yung forma niyan, guys. Yan. Matangkad yan. Pinaiksi ko lang. Ito naman, yung PVC, hit nyo lang, tapos yung takip nitong ating takip nitong ating coke, ayan, ilagay nyo lang doon, tapos lagyan nyo na lang glue para yun yung magiging outlet. Ayan yung may skim nyo, dyan yun makikita. Pasok nyo lang to. Sabi ko naman sa inyo, lahat yan disassemble. Pwedeng disassemble. Ito yun. Lock nya. Okay na. Higpit na yan. Lalagyan na lang natin yung tube. Yung takip nya nakatapon. Siya. Ito yung tube niya para makuha natin yung skimming. Ito naman yung kanyang dito, ano lang, water lang yan, guys. Okay, ready na, kabit na natin. Tapos nilagyan ko lang siya ng stand, PVC stand, para pag nilagay natin doon. Okay. Pasok na natin doon, guys. Pakita ko sa inyo pag binuksan ko na siya. Ayan, guys, nakakabit na siya. Ngayon, set up na natin. Buksan na lang natin. Naglagay na natin yung inlet ng tubig. Ayun na siya. Nilagyan ko ng plastic kasi para hindi siya nag-i-splash. Nag-i-splash yan eh. Medyo maraming tubig na lalabas. Okay, guys, buksan na natin. Ayan. Ito yung tubig. Ito yung guys yung buga ng ito rin. Malakas. Siya mag-create ng bubbles. Ayan siya. Control na natin yun. May control na siya. Tumataas sa baba. Sakto lang yan. Kasi pag nagkaroon ng, wala lang kasing dumi yung tubig ko ngayon. Pag nagkaroon siya ng dumi, tataas yan, lalabas din yung bubbles dyan. Ito yung kanyang papunta dito sa bubuhan ng kanyang okay, guys. Kasi nyo yung aking madumi. Hindi tamad maglinis, guys. Sige. Okay, guys. See you next time. Sana nakatulong. Bye. Please like, share, and subscribe.